Nako, makakasira to itong kagustuhan ni Anthony Edwards na manalo ng MVP sa season na ito. Bakit kaya? Mahirap na targetin ang manalo ng MVP dahil minsan hindi mo napapansin na yung sarili mo lang ang iniisip mo na siyang nagpapalagay sa peligro ng iyong koponan. Mas mabuting wag na lang isipin ni Anthony Edwards na tatargetin niyang manalo. Kung baga, go with the flow na lang. Hindi basihan ng pagiging MVP kung gaano ka kagaling. Mayroon ding factor kung ano ang naibibigay mong factor o impact sa iyong koponan. Magaling ka nga, kulilat naman ang iyong koponan, mahirap yan. Especially sa ngayon, natatansyahin pa ng Minnesota itong kanilang chemistry dahil mayroong nagbago sa kanila big time. Nawalan sila ng Karl Anthony Towns na crucial sa chemistry nila sa kanilang koponan. Dapat natupagin ni Anthony Edwards kung paano sila mag-a-adjust as a team sa bagong addition kay Randall at kay DiVincenzo. Yun ang dapat niyang unahin bago ang MVP na yan. Kinabahan naman ang mga fans ng Memphis Grizzlies nang magkaroon ng paninikip sa hamstring itong si Jaren Jackson sa kanilang training camp. Ayon kay Coach Jenkins, itong si Jaren Jackson Jr. ay hindi muna magpapatuloy sa kanilang training camp. Gayunpaman, mayroon pa ring good news kung saan hindi naman daw ito ganun kaseryoso. Inaasahan pa rin na magiging available si Jaren Jackson Jr. sa kanilang laban sa pagsisimula ng NBA season. Mahirap to para sa Memphis Grizzlies mga idol, para sa isang koponan na tinadtad ng maraming injury noong nakarang season. Pero so far, walang dapat na ipag-alala ang mga fans ng Memphis kung saan all goods pa naman daw si Jaren Jackson Jr. Samantala, heto naman ang 5-man rotation ng Golden State Warriors sa kanilang center position. Itong si Quentin Post lang ang totoong center dito mga idol dahil sa Davis, Anderson, Looney at Green ay pwedeng makapaglaro bilang power forward, kumbaga stretch forward ang tawag sa kanila. Gayunpaman, dahil nasa Golden State sila, inaasahan na sila'y makakalaro bilang center. Una, si Quentin Post bilang isang two-way player, mayroon lamang siyang 50 games sa regular season. Kinakailangang i-maximize yan ni Coach Steve Kerr. Si Jackson Davis naman, alisto ito at veterano na kahit na pangalawang taon pa lang niya ito sa NBA. Medyo senior na kasi siya nang umalis siya sa college. Itong si Kyle Anderson naman, magiging new center ito ng Golden State Warriors. Mataas din ito at maasahan sa depensa. Oo, mabagal to itong si Mr. Slow-mo, pero kahit papano mga idol, malaki ang kanyang naiambag sa mga nakaraang kupunan niya. Itong si Looney, aasahan ko na hahalili lamang siya sa mga big man ng Golden State. Pangatlo, si Looney, kahit na bumaba ang kanyang timbang, inaasahan ko pa rin na ito'y isasalpak ni Kerr sa kanilang center rotation. Malaking bagay pa rin ang maibibigay ni Kevon Looney sa center position kung saan mayaman siya sa ganyang posisyon, mayaman sa experience mga idol. At yung panglima, itong si Draymond Green. Inaasahan ko na minsan lang ito isasalpak, especially kung kinakailangan nila ng matinding depensa. Sa kabuuan, small ball na pa rin ang gagawin dito ng Golden State Warriors. Gayunpaman, hindi pa rin niro-rolled out ang posibilidad na ito'y magti-trade para sa isang legit na center.